For today's video guys is ipapakita natin ang pagkakaiba nitong sound card dito sa ating mixer. Okay, so ang mixer na isa-sample natin ngayon is itong Yamaha MX4 BT imitation ng original brand ng Yamaha, ano? Okay, so ito yun guys. Ang kagandahan nito guys is meron siyang mga inputs na 4 na inputs, ano? So pwede kang maglagay dito ng microphone. Depende yan sa inyo kung dynamic or condenser microphone. Kung condenser microphone ang gagamitin kasi natin is meron na siyang phantom power. Okay, so ito yung kanyang phantom power button dito guys. Tapos maliban dyan, meron siyang gain, panning, left and right. Pwede mong gawin yun. Tapos may sliding volume po siya, slider. Okay, maliban dyan, meron siyang 3 EQs, high, mid, at low. Tapos of course, meron siyang effects. Kung gusto mong mag-video okay, mag-live streaming, kumakanta ka habang nag-live streaming, pwede kaibigan sapagkat meron siyang effects dito bawat channel. Dito naman makikita natin na meron siyang 2 klaseng output or main output. Pwedeng XLR, tapos pwede ring PL type na output na pwedeng pagkokonik ka ng iyong cellphone. Take note lang po na isa lang yung cellphone na pwede natin gamitin dito sa pagkokonik. Maliban na lang kung meron kang XLR to XLR to 3.5mm audio jack. So pwede kaibigan. Okay, for your monitoring, meron siyang phone dito. Okay, tapos ang kagandahan, meron siyang equalizer na kung saan pwede mong timplahin yung boses mo, yung audio mo, maliban dito sa EQ knobs dito guys. Ayan, so ito yung kagandahan ng mixer kapag nagla-live streaming ka or kaya nagre-recording, ano. Okay, isa sa mga pinakamagandang feature ng mixer na ito is meron siyang DSP. Okay, so may digital effects po siya. So kung gusto mo ng parang studio, so pwede kang gumamit ng 3, 4 at kapag gusto mo rin ng mag-video okay, yung tunog ng voices mo is pwede mong gamitin yung 5, 6, 7, 8 na mga effects. Okay, so kung gusto mo naman ilagay ito sa isang laptop, don't worry guys kasi built-in na yung sound card niya. You can use USB to USB cable directly na po sa inyong cellphone kung gusto mong mag-recording. Okay, or gusto mong mag-live streaming gamit ang iyong laptop or kaya iyong computer. Ito yung isa sa mga pinakamagandang feature ng mixer na ito guys, Yamaha MX4 BT. Okay, so dito naman tayo sa disadvantage kapag lagi kang nagla-live streaming or meron kang gig. Of course, hindi siya masyadong portable, no? Kasi mas medyo malaki siya compared to V8 sound card. Okay? So, ayun lang po yung mga masasabi ko tungkol sa mixer na to. When it comes to audio quality guys, napakaganda po siya sapagkat talagang malinis. Pwede mo siyang linisin or pwede mo siyang itimpla yung boses mo, ayan, using these knobs here and the graphic equalizer. On the other hand, ito naman yung V8 sound card na ginagamit natin. So kapag sinasabi natin V8 sound card, ang maiisip natin ay live stream. Kasi nga ito yung karamihan na ginagamit sa mga YouTubers. Ito yung karamihan na ginagamit sa mga live streamers. Especially sa mga live streamer na palaging kumakanta or gumagawa ng kanta during their live streaming session. Okay? So maliban dyan, napakagaan siya. Maliit lang siya. Very portable. At the same time, ang kagandahan nito guys is pwede mong lagyan ng 2 cellphone for your live stream. Pwedeng itong live 1 is gagamitin mo for your Facebook live at itong live 2 naman is for your YouTube live streaming. Maliban dyan, pwede kang makapag-input ng music gamit itong accompaniment or accompanying instrument using another phone kung gusto mo. Of course, meron siya mga designated cables here na pwede mong gamitin para sa inyong live streaming. Okay, for your monitoring, meron tayong earphone at headset.
Ang kagandahan nito, isa sa mga pinakamagandang feature ng sound card na ito is pwede kang makapag-monitor o pwede kayong makapag-live streaming ng dalawa at makapag-monitor of course na yung mga audio gamit ang earphone speaker at headset. So pwedeng sabay-sabay ano. Tapos pwede mo rin gamitin ang condenser microphone at dynamic microphone. Sabay-sabay din. Dito naman makikita natin na meron siyang knob, dalawang knob. So this is for your mic volume at ito yung para sa echo. Tapos meron siyang EQ, dalawa. Ayan, makikita nyo, treble at bass lamang. Okay, tapos kapag nagre-record ka, of course, kailangan mo i-turn on itong knob na ito. Itong may nakasulat na record. Tapos, ito yung monitor ng ating music kapag meron kang inilalagay na accompaniment dito mismo. And guys, so this is for your monitoring knob para mapalakas mo or mahinaan mo ng konti. Depende sa yung preference. Ang problema nito kapag gagamit ka ng condenser microphone, kailangan mo talaga ng isang phantom power para mapalakas at mapaganda ang boses. So, kung nagla-live streaming ka using 2 microphones or 3 microphones at isang instrument, is pwedeng-pwede ang mixer, kaibigan. Mas magandang gamitin ang mixer sapagkat pwede mo siyang i-adjust lahat ng iyong preference na audio. Unlike sa ating V8 sound card, na ang tanging equalization mo dyan or adjustment ng iyong boses is yung treble at bass lamang at wala ng iba. So yun guys, kayo na bahalang magpili kung ano yung gusto mo. Depende na yun sa iyong pangangailangan. Ano? So kung tight ka sa budget, mas maganda siguro kung mag-uumpisa ka sa V8 sound card para sa iyong live streaming or recording. Of course, hindi mo ma-expect talaga kapag recording na talagang maganda or talagang professional yung dating ng recording mo. Pero anyway, depende yan sa boses natin, di ba? Kung meron kang budget, of course, ito yung mas magandang gamitin ang mixer na ito sapagkat napakaraming DSP, napakaraming effects na pwede mong gamitin sa iyong live streaming. Kaya nga lang, of course, medyo pricey po siya compared sa ating V8 sound card. Kung naaalala ko, itong V8 sound card natin ay nasa around 200 plus pesos lamang. Samantalang itong ating mixer ay nababayaran ko nito is almost 2,000 peso. So, hopefully meron na kayong napili, ano? So, in my own preference, ano? So, mas prefer ko pa rin yung, kasi palagi akong kumakanta, ayan. So, nagbi-video okay. At mahilig din ako ng recording. So, mas, kung ako yung pagpipiliin, mas pipiliin ko yung mixer sapagkat ito yung, para sa akin is fit sa pangangailangan ko. Pero if you are always, nagla-live ka palagi sa Facebook or sa YouTube, so, mas maganda siguro kung yung sound card ang gagamitin mo sapagkat especially kung, kung dalawang platform ang pagsabayin mo sa pagla-live streaming, like nagla-live ka ng Facebook at the same time nagka-live ka rin sa iyong YouTube channel. Okay? So, ayan guys, depende na yan sa inyo. Kayo nang bahala. Keep safe everyone. Sana nakatulong. Happy recording.